Pagkakanulo kay Xi Jinping mismong CCP ang kumalaban. China's economy has been in a bad shape for years now, and Xi Jinping is finally facing some heat over it. Reports say there is a rebellion against the Chinese president. Sa harap ng kamera ay mukhang maayos ang takbo ng China. Pero sa likod nito ay may malalim na problema na unti-unting lumalabas. Maraming manggagawa ang hindi sumasahod, may mga pabrika na nasusunog at pabagsak ang ekonomiya. Sa halip na ayusin ito ay mas pinipili pa ng gobyerno na magpakita ng tapang sa ibang bansa. Pero bakit ganito ang kilos nila sa gitna ng gulo? At ano ang totoong nangyayari sa loob ng kanilang pamahalaan? Alamin natin ang mga lihim na pilit nilang itinatago. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa kasalukuyang panahon ay unti-unti nang nabubunyag ang mga problema sa loob ng China na hindi basta-basta nakikita sa harap ng kamera. Habang abala ang kanilang gobyerno sa pakikipag-usap sa mga dayuhan at pagpapakita ng kanilang lakas sa global stage, ay isang mas malalim at mas delikadong kaguluhan ang pumuputok sa loob ng kanilang mismong bansa. Isipin mo, maraming manggagawa sa iba't ibang pabrika ang hindi pa rin sumasahod at hindi ito basta ilang linggo lang. Sa ilang kaso ay umaabot na ng halos 6 na buwan ang kawalan nila ng kita. Dahil dito hindi lang galit ang nararamdaman ng mga tao. Umaabot na rin ito sa sukdulan at dala ng matinding pagkadismaya ay may mga pabrikang sinisindihan at sinusunog bilang simbolo ng pag-aaklas. Hindi ito gawa ng isang tao lamang kundi sabay-sabay sa maraming lugar. Dose-dosenang pabrika na ang tinupok ng apoy na malinaw na senyales na hindi na kayang tiisin ng mamamayan ang kanilang sitwasyon. Samantala, ayon sa ilang tagasuri, posible itong maging sanhi ng pagbagsak ng pamumuno ni Xi Jinping. Ngunit sa halip na bigyang pansin ng mga problema ng mga ordinaryong tao, ay mas pinili ng liderato na ilihis ang atensyon. Sa mga pinakahuling pahayag ng kanilang pamahalaan, ay tahasang sinabi na maglalabas sila ng paghihiganti laban sa sinumang bansa na makikipagsundo sa Amerika sa paraang hindi makakabuti sa interes ng China. Ngunit ang mas malaking tanong ngayon, bakit sa lahat ng panahon ay ngayon pa niya ginagawa ito? Bakit tila mas aggressive at mas matapang ang tono ni Xi Jinping sa panahong ang sarili niyang bansa ay nagkakagulo? At para maintindihan ang sagot ay kailangan nating silipin kung ano ang nangyayari sa loob mismo ng Communist Party ng China. Ayon sa mga lumalabas na ulat, may matinding alitan ngayon sa pagitan ng mga miyembro ng partido. May mga dating kaalyado ni Xi na dati ay nasa likod ng lahat ng kanyang tagumpay na ngayoy bumibitaw na at bumabatikos sa kanyang pamumuno. Dati ay itinuturing si Xi bilang isang leader na may balanseng pananaw, na hindi masyadong mahigpit pero hindi rin lubusang malaya. Ngunit ngayon ay marami na sa mga elitist ang naniniwalang nawawala na sa ayos ang direksyon ng kanyang pamumuno. Dagdag pa rito ay may mga anak ng dating mga reformist leader sa Beijing na nagsisimula ng magsalita laban sa mga ginagawa ng kasalukuyang leader. Habang sila ay unti-unting naglalabas ng kanilang hinaing, ang mga conservative naman sa partido na kilala bilang mga hardliner ay mas lumalakas at mas lumalapit kay Xi. Sa halip na balanse ay tila ang kapangyarihan ay mas napupunta na sa mga taong ayaw ng pagbabago. Ayon sa ilang tagapagmasid sa labas ng bansa, kapag ang gobyerno ng China ay biglang nagiging sobrang matapang sa kanilang mga pahayag laban sa Amerika, ay karaniwan itong senyales na hindi na maayos ang kalagayan sa loob. Ibig sabihin, kailangang magpakita si Xi ng kunwaring lakas upang itago ang tunay na kahinaan ng kanyang rehimen. Gayun din naman isang linggo lang ang nakalipas ay may balitang nagmumula sa ilang sangay ng pamahalaan ng China na handa raw silang makipag-usap kung si Pangulong Donald Trump ay magtatalaga ng special representative para sa negosasyon. Ngunit ayon sa ilang tagasuri ay mukhang hindi ito opisyal na posisyon ng buong gobyerno. Mas malamang, ito ay galaw ng mga reformist na pilit naghahanap ng paraan para makausap ang Amerika kahit patago. Sa kabilang banda ay wala pa ring opisyal na kinatawan mula kay Trump. Sa nakaraang usapan si Bob Lighthizer ang nagsilbing tagapamagitan para sa kalakalan. Pero hanggang ngayon ay wala pang malinaw kung sino ang hahawak ng bagong round ng negosasyon. At kung pagbabasehan ng galaw ng dalawang panig ay mukhang mahirap makamit ang tunay na kasunduan sa mga darating na buwan. Pero habang tumatagal ay patuloy ang pagbagsak ng ekonomiya ng China. Sa mga social media platform nila ay makikita ang pagdami ng mga reklamo at hinaing, lalo na mula sa mga negosyanteng nawalan ng milyon-milyong halaga ng orders mula sa Amerika.
Ngunit bago pa man ito mapansin ng mas maraming tao, ay agad itong binubura ng Chinese Communist Party. Ayaw nilang makalat ang mga salitang laban sa kanila, lalo na kung may kaugnayan sa pagkadismaya ng mga mamamayan. At hindi lang ito nangyayari sa loob ng bansa. May mga ulat rin na ang China ay gumagamit ng mga tinatawag na bot farms para hanapin at i-download ang mga video na pumupuna sa CCP mula sa ibang bansa. Kapag na-download na ay tinatanggal ito sa mga platforms para hindi na mapanood pa ng ibang tao. At ngayon ito na ang opisyal na babala ng China. Ang sinumang bansa na papasok sa kasunduang hindi makakabuti sa interes ng China ay makakatikim ng pantay na ganti. Galing ito mismo sa Ministry of Commerce nila. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng babalang ito? Anong klaseng mga kasunduan ang kanilang tinutukoy? At para mas maunawaan ito, ay kailangan nating balikan ang mga nangyari noong 2018. Sa panahong iyon ay nagpatupad si Donald Trump ng mabibigat na taripa sa halos lahat ng produktong galing China. Sa halip na labanan ito ng diretso ay pinili ng China na makipagkasundo pero hindi nawala ang taripa. Kaugnay nito, ang naging solusyon ng ilang Chinese companies ay ang paggamit ng ibang bansa bilang daanan. Pinapadala nila ang produkto sa Vietnam, Cambodia o Mexico. Doon ay pinapalitan ng label at sinasabing Made in Vietnam o Made in Mexico. Kahit ang totoo, galing pa rin ito sa China. Sa paraang ito ay nai-export ulit ang produkto sa Amerika. Pero hindi na kailangang magbayad ng taripa. Ito rin ang tinatawag na pag-iwas sa buwis. At ito rin ang dahilan kung bakit galit na galit ngayon ang pamahalaan ng China. Ayaw nilang maulit ang pagkatalo nila sa larangan ng kalakalan. Kaya ngayon pa lang kahit wala pang kasunduan ay binibigyan na nila ng babala ang buong mundo. Ngayong muling na pag-uusapan ng issue tungkol sa taripa ay hindi na nagpapaliban si President Trump sa kanyang mga kilos. Ang pinupuntirya niya ngayon ay ang matagal nang ginagamit ng China na butas para makaiwas sa buwis. At ito ang paggamit sa ibang mga bansa bilang daanan para makalusot sa taripa ng Amerika. Sa madaling salita, ginagamit ng China ang ibang bansa bilang taguan o lagusan para mailusot ang kanilang mga produkto na hindi nabubuwisan ng tama. Samantala, binigyan ng gobyerno ng Amerika ang lahat ng bansa ng isang window na may habang 90 days. Sa loob ng panahong ito ay pansamantalang hindi muna ipapataw ang mas mabibigat na taripa. Pero may isa lang na kondisyon. At ito ay hindi pwedeng gamitin ng China ang bansang iyon bilang hidden route para makalusot sa buwis. Lahat ng bansang sasali sa negosasyon ay kailangang pumayag na hindi sila magiging daan ng mga produkto ng China. At habang nakahold pa ang mga bagong buwis, ay may umiiral pa ring flat rate na 10% para sa lahat ng bansa, maliban sa China. Sa totoo lang, ay hindi ito basta-bastang kondisyon lang. Ayon mismo sa batas ng World Trade Organization, mali at bawal ang ginagawa ng China noon pang 2018. Ang paglabas ng produkto na hindi naman binago o nadagdagan sa value. Tapos ay babaguhin lang ang label para magmukhang galing sa ibang bansa. Ginagawa nila ito para lang makaiwas sa buwis pagdating sa Amerika. Sa katunayan ay malinaw na panlilin lang ito sa kung saan talaga galing ang produkto. Pero ngayon hindi na masyadong epektibo ang ganitong diskarte ng China. Marami na sa mga bansang kinakausap ng Amerika ang pumapayag sa kondisyon. Dito na nagsimulang mawala ang dating style ng China kung saan gumagamit sila ng pabuya, pondo at pangakong tulong para makuha ang loob ng ibang bansa. Ngayon halata na ang pagbabago ng tono nila. Imbes na magpakumbaba o mangumbinse ay pananakot na ang ginagawa nila. Pero epektibo ba ito? Sa kasalukuyan ay tila hindi na. Sa halip na matakot o sumunod ay mas maraming bansa pa ang mas lumalapit ngayon sa Amerika. Unti-unti nang nauunawaan ng mga bansa na mas kapaki-pakinabang ang pagiging kaalyado ng Amerika kaysa sa pagtalima sa gusto ng Beijing. Sa maraming bagong kasunduan na nilalagdaan ngayon ay may malinaw na clause o condition na nagsasaad na hindi pwedeng gamitin ng China bilang backdoor ang kanilang bansa. Ibig sabihin sinasadyang isarado ang anumang daan para makalusot ang mga produkto ng China. Habang patuloy na sinusubukan ng Beijing na takutin ang buong mundo, ay mas lalo lamang silang lumalayo sa mga market. Sa halip na sumunod sa kanila, ay mas pinipili ngayon ng mga bansa na magkaisa at umiwas sa China. Isa sa mga pinakaklarong halimbawa nito ay ang Vietnam. Habang nagpaparamdam ng tensyon ang China, ang Vietnam naman ay tahimik na bumibili ng F-15 fighter jets mula sa Amerika. Hindi lang rin ito tungkol sa armas, kundi ito ay malinaw na senyales ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Vietnam at Amerika. Hindi lang sa kalakalan kundi pati sa seguridad at depensa.
Dahil sa sobrang desperasyon ng China ay sila mismo ang unti-unting sinasaktan. Hindi na nila kayang galawin ang mga production lines ng iPhone sa loob ng bansa. Hindi rin nila kayang pigilan ang paggawa ng mga produkto ng mga kilalang kumpanya sa China na binebenta sa buong mundo. At habang hindi nila kontrolado ang malalaking kumpanya, ang tunay na hirap ay nararamdaman sa maliliit na negosyo. Ayon sa ilang mga nakatira sa China at may koneksyon sa mga manggagawa, napakarami na raw ng mga maliliit na pabrika ang tuluyan ng nagsara. Wala na ring saysay ang mga negosyo na dating nakadepende sa export. Milyon-milyong manggagawa rin ang nawalan ng trabaho. Pero ang mas masakit pa rito ay wala na silang mauuwi ang lugar. Ang mga baryo na dati nilang pinanggalingan ay unti-unti na ring nababakante. Tumatanda na ang mga tao roon at marami na rin ang pumanaw. At ang mga natira ay wala ring sapat na kabuhayan para buhayin ng mga umuwing manggagawa. Sa darating na mga taon ay malaking problema ang haharapin ng China. Isang krisis na may kinalaman sa milyon-milyong manggagawang walang hanap buhay, walang kabuhayan at walang mauuwian. Sa ganitong sitwasyon ay mapipilitan ng gobyerno ng China na ituon ng pansin sa kanilang sariling problema sa loob ng bansa. Posible ring umatras na lang sila sa gera sa taripa dahil sa sobrang bigat ng pinapasan nila. Ngunit kung tutuusin ay paubos na ang mga baraha ng China. Ang mga hakbang na ginagawa nila ngayon ay para lang masabing may ginagawa pa sila. Kahit ang epekto nito ay mas lalong nagpapabigat sa sariling mamamayan nila. Isa rin itong desperadong kilos na senyales na wala na talaga silang ibang pagpipilian kundi ang umasa na lang na may magbabago sa sitwasyon. Sa ngayon ay hindi lang basta pakikialam ang ginagawa ng China. Direkta na rin silang nagbabanta. Malinaw nilang sinasabi na ang sinumang bansa na pipiliin ng Amerika ay dapat maghanda sa posibleng kapalit. Pero ang ganitong uri ng pagkilos ay hindi nagdadala ng respeto. Sa halip ay mas lalo nitong pinapakita kung bakit mas maraming bansa ang gustong umiwas sa China. Gayun din, kamakailan lang ay naglabas pa ng video ang embassy ng China sa Amerika kung saan ipinapakita sina Mao Zedong at Xi Jinping. Sa isang bahagi ng video ay sinabi ni Xi, "Sa buong kasaysayan ng China, hindi kami nang api o nanakot ng kahit sinong bansa." Pero makalipas lamang ang ilang araw ay sila mismo ang naglabas ng mga babala na sisirain nila ang sinumang hindi papayag sa gusto nila. At nang simulan ni Xi Jinping ang kanyang Southeast Asia trip kung saan bibisita siya sa Vietnam, Cambodia at Malaysia ay doon pa nila inilabas ang video na yon. Sa harap ng kamera, ang mensahe ay malinaw. Gusto lang naming makipagkasundo, pantay-pantay tayong lahat. Pero kung babalikan mo ang mga tunay na kilos sa likod ng mga ngiti at magagalang na pananalita, ay makikita mong may ibang kwento na gustong itago ng Beijing. Samantala, noong bumisita si Xi Jinping sa Southeast Asia, ay maganda ang ipinakitang mensahe niya. Para bang gusto niyang ipakita na ang China ay kaibigan, handang makipag-ayos, at bukas sa mga kasunduan kung saan lahat ay makikinabang. Ngunit kapag tinignan mo ang mga nangyari pagkatapos ng kanyang pagbisita, ay lumalabas na hindi talaga ganoon kasimple ang lahat. Totoong may mga pirmahan ng mga kasunduan sa pagitan ng China at Vietnam. Pero kung susuriin mong mabuti, makikitang hindi ito kusang loob. Parang may halong pamimilit o tensyon. Bakit natin nasabi ito? Dahil ilang araw lang matapos umalis si Xi sa Vietnam, ay naglabas ng balita ang gobyerno ng Vietnam na bibili sila ng 26 na F-16 fighter jets mula sa Amerika. Malinaw ang ibig sabihin nito. Kung ano man ang layunin ni Xi sa pakikipag-usap, parang hindi ito naging epektibo. Sa halip na mapalapit ang Vietnam sa China, ay mas pinili pa nilang makipagkasundo sa Amerika. At hindi lang ito basta kasunduan kundi ito na ang pinakamalaking defense deal sa pagitan ng Vietnam at Amerika sa buong kasaysayan nila. Kaya sa halip na makuha ang tiwala ng Vietnam, para bang lalong lumayo ang loob nito sa China. Dagdag pa rito, isa pa sa mga kapansin-pansin ay ang eroplano na ginamit mismo ni Xi Jinping sa pagbisita. Ang tawag dito ay China 1, ang opisyal na presidential plane ng China. Pero alam mo ba kung saan gawa ang eroplanong ito sa Amerika? Isang Boeing jet. Habang sakay siya ng eroplano na gawa ng Amerika, sa parehong panahon ay ipinag-utos naman niya sa mga Chinese airlines na itigil ang pagbili ng mga Boeing planes. At hindi lang basta utos, kundi pinatupad niya ito agad. Pagkatapos ng biyahe niya, ay pinatibay pa niya ang kautusan at pinabalik ang ilang bagong Boeing planes na kakarating pa lang sa China. Naging malaking balita ito sa Estados Unidos. Isang halimbawa ang isang eroplano na dapat sanay mapupunta sa Xiamen Airlines ng China. Imbes na makarating ito sa kanilang bansa, bumalik ito sa isang airport sa Seattle.
Doon ay nakita ng media na nakapark lang ang Boeing 737 MAX sa runway. Isang malinaw na senyales kung paanong sinasaktan ni Xi Jinping ang sarili nilang ekonomiya, lahat para lang maipakita na hindi siya magpapadaig sa mga dayuhan. Pero sa totoo lang, mas naapektuhan ang China kaysa sa inaasahan. Gayun din naman habang pinipilit ni Xi na pabagsakin ng Amerika, ay may ibang mga bansa naman na mabilis na sumalo sa mga pagkakataon. Ang India at Malaysia ay agad na nagpakita ng interes sa pagbili ng mga eroplano na tinanggihan ng China. Ang plano ni Xi ay parusahan ng Boeing, pero hindi niya inasahan na ang Boeing ay hindi naman nauubusan ng kliyente. Kahit pa may mga naging problema ito noong mga nakaraang taon, ay napakahaba pa rin ng pila para sa Boeing 737 MAX jets na umaabot mula 7 hanggang 14 years. Dahil dito ay tumaas ang pwesto sa listahan ng mga bagong kliyente gaya ng India at Malaysia. Kaya ang mga jet na dati ay nakalaan para sa China, ngayon ay pupunta na sa mga bansang mas interesado sa pakikipag-ugnayan sa Amerika. At kung titingnang mabuti, malinaw na ang bawat desisyon ni Xi ay may pattern. Inuuna niya ang pride at pagpapakita ng tapang sa loob ng kanilang partido kaysa ang tunay na kapakanan ng ekonomiya ng buong bansa. Pero habang ginagawa niya ito, unti-unting napapahamak ang China mismo. At habang ipinagbabawal ni Xi ang paggamit ng mga Boeing planes sa kanilang bansa, siya mismo ay lumilipad gamit ang isang Boeing jet. Samantala, lumipat naman tayo sa usapin ng ekonomiya. Sa kasalukuyan, halos 30% ng mga produkto na inaangkat ng Estados Unidos ay galing sa China. Ang perang ginagastos ng Amerika para bumili ng mga produkto ay napupunta sa mga kompanya at manggagawa sa China. Diyan kinukuha ang pambayad sa sahod, operasyon ng mga pabrika at buwis na ginagamit ng gobyerno ng China para sa kanilang mga programa. Pero sa kabila nito, patuloy na nagpapakalat ng magandang kwento ang CCP tungkol sa umano'y tagumpay ng ekonomiya. Kamakailan ay sinabi nila na umabot daw sa 5.4% ang paglago ng ekonomiya ng China sa nakaraang quarter. Ayon sa kanila, lumampas pa ito sa target nilang 5%. Mukhang maganda sa papel pero kailangan nating maging mapanuri. Kapag pinag-aralan mo ang mga aktwal na datos, kita ng mga negosyo, operasyon ng mga pabrika at mga kontrata mula sa Amerika, ay makikita mong hindi talaga tumutugma ang sinasabi ng gobyerno sa mga nangyayari sa aktwal. May mga bagay na tila tinatago o hindi sinasabi ng buo. Ang malinaw lang, mas mahusay pa rin ang CCP sa paggawa ng propaganda kaysa sa pagpapatakbo ng tunay na lumalagong ekonomiya. Subalit ilang araw lang ang lumipas matapos ipagmalaki ng pamahalaan ng China ang umano'y pag-angat ng kanilang ekonomiya, ay bigla namang lumabas ang isang opisyal na ulat na nagsasabing bumaba ng halos 3.5% ang nakolektang buwis ng bansa. Isa itong malaking tanong. Paano nila masasabing lumalago ang ekonomiya kung bumababa naman ang kita mula sa buwis? Kung talagang lumalago ang negosyo, mas maraming tao ang kumikita at mas malaki rin sana ang buwis na pumapasok sa gobyerno. Pero hindi iyon ang nangyayari. Matagal nang alam ng marami na may problema ang sistema ng buwis sa China. Pero ang issue dito ay mas malalim. Kapag sinasabi ng pamahalaan na tumaas ang GDP o Gross Domestic Product ng bansa kada quarter, dapat may kasabay din itong pagtaas sa buwis na nakokolekta. Kasi kapag lumalakas ang negosyo, dumadami rin ang kinikita ng gobyerno. Mukhang binabago nila ang datos para magmukhang maayos ang kalagayan ng bansa sa mata ng publiko, lalo na ng buong mundo. Pero bakit nila ito ginagawa? Dahil alam ng mga nasa pamahalaan na marami ang nakatingin sa kanila. Kaya inuuna nilang ayusin ang mga headline numbers gaya ng GDP, pero pinapabayaan na lang ang ibang detalye gaya ng tax revenue. Ibig sabihin, kung may plano kang magsinungaling, dapat kompleto ang kwento mo. Kasi kung GDP lang ang binago mo pero ang ibang numbers ay totoo, madali kang mabubuko. Ngunit sa likod ng lahat ng pagpapanggap na ito ay naroon ang totoo. Araw-araw ay umaangkat ang China ng mahigit 11 hanggang 12 million barrels ng langis. At halos 25% ng pagkain nila ay hindi rin nila gawa dahil galing ito sa ibang bansa. Sa madaling salita, sobrang dependent ang China sa ibang lugar para sa pangunahing pangangailangan nila. Hindi sapat ang sarili nilang supply. At kung ikukumpara, ang Estados Unidos ay kayang tumayo sa sarili nilang paa. May sarili silang langis, pagkain, at kayang-kaya nilang tustusan ang pangangailangan ng kanilang mamamayan. At pagdating sa negosyo, sobrang layo rin ng agwat. Mas mataas ang halaga ng mga American companies kung ikukumpara sa mga Chinese company.
Kaya sa usapang pera, malaki ang lamang ng Estados Unidos. At habang hindi ito gaanong napapansin ng mga tao, ang stock market ng China ay tuloy-tuloy na bumabagsak. Ang totoo, mas malala pa ang sitwasyon ng kanilang ekonomiya kaysa sa inaakala ng marami. Kaya kung ang plano lang nila ay gumanti ng parehas sa bawat galaw ng kalaban, hindi ito magiging epektibo. Ayon sa ilang eksperto, ang mas mainam na gawin ay makipagkasundo agad sa mga bansang gaya ng Europe, Canada, Japan at Korea. Kung makabuo sila ng mga kasunduan sa kalakalan, ay tuluyan nang maiiwan ng China. Hindi na sila isasali sa mga pag-uusap. Habang unti-unting lumalayo ang ibang bansa, ay balik na naman ng China sa pinakamatagal na sandatang ginagamit nila, ito ang propaganda. Kaakibat din nito sa mga social media platform ay may kumalat na video ng isang American Chinese na umano'y bumalik sa China at iniwan ng kanyang green card. Ayon sa kanya, mas maganda raw ang buhay doon. Wala raw property tax, mura ang internet, mura ang kuryente, mura ang tubig at mura rin daw ang pagkain. Ang sabi pa niya, ang pagkakaroon ng sariling bahay ay itinuturing na karapatan sa China. Pero teka, may tanong dito, bawal ang TikTok sa China. Kung totoo ngang nasa China siya at nagpo-post gamit ang TikTok, posibleng nilalabag niya ang batas. O mas malamang, ay isa lamang siyang aktor na pinasahod para maglabas ng magandang kwento tungkol sa buhay sa China. At ang layunin ay kumbinsihin ng mga kabataang Amerikano na mas okay ang sistema ng pamahalaang Chinese. Pero kung babalikan natin ng totoo, hindi ito ang realidad sa China. Meron silang tinatawag na social credit system. Kapag mababa ang score mo ron, hindi ka lang basta hindi makakautang. Pwede ka ring mawalan ng trabaho, mawalan ng bahay, at hindi ka makakabili kahit ng simpleng gamit. Sa ngayon ay libu-libong tao ang nawalan ng tirahan dahil sila ay tinatawag na blacklisted. At kapag napasama ka sa listahang ito, ay pwedeng i-freeze ng pamahalaan ang iyong bank account. Pati digital wallet mo sa WeChat ay hindi mo na rin magagamit. Ibig sabihin hindi ka makakagastos, hindi ka makakabili at hindi mo magagampanan ang normal na buhay. Pero maliban dito ay may isa pang nakakagulat. Kapag tumawag ka sa kahit anong tao gamit ang cellphone at ikaw ay nasa blacklist, lalabas agad ang isang ringtone na nagsasabi sa kausap mo na ikaw ay blacklisted. Ganito katindi ang level ng kontrol na ipinapatupad ng pamahalaan sa kanilang mamamayan. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, ayon sa ilang ulat, mas malaki pa raw ang ginagastos ng China sa pagmanman sa sarili nilang mamamayan kaysa sa buong budget ng kanilang militar. Isipin mo yun, mas inuuna nilang bantayan ang kilos ng sarili nilang tao kaysa paghandaan ng anumang banta mula sa ibang bansa. Pero bakit kaya? Dahil para sa pamahalaan ng China, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi ang Estados Unidos. Hindi rin ito si Trump, hindi ito mga buwis o taripa.